January 19, araw pala ng Lunes. Good morning! Good morning! Kompleto yung tropa. Si Ricky. Palakpakan naman natin si Ricky. Ayan na, ano lang, katuwaan. Bali ito mga karos, kakatapos lang po ng aming toolbox or meeting tuwing araw ng Lunes. Ayan, good morning mga karos. Welcome back po muli dito sa aming channel. Another day and another house improvement project update. So ito, update tayo sa mga ongoing project. Bali mga karos, bago nga po pala tayo mag-umpisa, ayan, sa mga hindi pa nakakapanood ng aming vlog kahapon, bali ginawa nga rin po pala natin yung vlog na magkasabay ngayong araw. So kahapon, ito po yung ating finished project turnover. Ayan, sa mga hindi pa nakakapanood, itong unit na ginawa po namin ay may kakaibang design para siyang model house. So sa mga gusto ng ganitong klaseng design, kita nyo naman napakaaliwalas sa paningin, sa mata. Yung pintura parang ang nagdala kasi sobrang lawak niyang tingnan yung bahay, yung design. Ayun, sa mga hindi pa po nakakapanood mga karos, ito po, pakibalikan na lang. Alright mga karos, bali update tayo sa ongoing project natin. Meron tayong tatlong iikutan ngayon. Tansa Garden Premier Project, Anyana Beller East Project, at saka yung project natin dito sa Phase 3. Samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. Enjoy watching po! Let's go! Tara! Bali na dito tayo sa Phase 3. Yan, ito yung ating unang pinuntahan. Good morning nga po pala sa lahat ng aming client owner. Linis ng motor. Ricky, good morning Ricky. Good morning. Ay, si Ricky. May konti lang tinatapyas pa rito dahil nga noong nakaraan hindi talaga naiiwasan sa forma ng poste. Yan, medyo may bumibigay kahit papaano. Di bali, yung structure naman ito hanggang dito lang talaga. So komplikado kapag merong pataas. Yan, deco stone. Ayan na yung nagawa pala nung Sabado. Bilog, good morning Bilog. Good morning. Ayan, deco stone. Si Epoy, good morning Poy. Morning dyan. Ayan, bali maglalagay pa rin po kami ng moldura rito para syempre sakto tingnan yung pagkaka-install sa mga poste ng ating deco stone. Siya nga pala, may diskarte rito. Hindi naman po lahat ng deco stone ay pantay. So kagaya nito, nakikita natin pantay ibabaw niya, pantay din yung ilalim. Pero merong ilang mga part na kagaya naman ito. Ayan, medyo nag-iiba yung kurba niya. Ang ginagawa namin, itong part na to, inahasa namin yan para magpantay. Para pagka kinabit, ayan o, ang ganda ng itsura niya, di ba? Pagka kinabit, so wala siyang malaking siwang. So hindi po kasi ginagamitan ng tile grout yan. As is na po siya. Pwedeng meron tayong ipahid, solvent sealer pag natapos, para medyo gumanda tingnan siya at luminis at kuminang. So matte lang po kasi yung finish niya. Pero depende yan sa nagpapagawa. Pero kami, nasuggest talaga namin, lagyan namin ng coat para pampatibay na rin. So may ano siya, shield siya sa init at araw. At saka may shield din siya sa lamig at ulan. Okay, dito kakumpisa lang namin, linis muna. Yan, para may maluwag tayong part ng area kung saan pwede tayong maghalo. Tapos dito nga pala mga karos, ang update. Ang kailangan na po natin ng mga Pisum board. Itong Pisum board na nakikita natin ito. So nakalaan po yan para dyan sa bubong sa harapan ng bahay. Yung para rito, magiging division lang naman is yun dito. So one bedroom siya, wala nang hati sa gitna. Tapos kailangan na rin natin magdala ng mga metal studs. Ayan. So mag-ano pa lang po muna tayo, mag-i-stock tayo rito. Yan, pagkatapos natin mag-stock ng gamit, kukumplituhin to para mabuo natin yung partition. So pag may partition na, pisahan na natin yung PVC ceiling panel. So good news naman, dito sa slab natin, wala naman siyang leak. So pwede na tayong magpa-schedule dito ng concrete topping. Pagka na-concrete topping na, pwede na ulit tayo magpa-waterproofing. Pero yung waterproofing siguro, last part na po yan ng ating finishing. Yan, medyo hinihingal tayo. Hinihingal tayo mag-vlog. Yan. Yan, galing kasi tayo sa lakad. So ito yung update. Bali dito naman sa harap ng bahay, yan, meron tayong mga papalitadahan dito.
Kaya maging mabait tayo sa ating mga kapitbahay para pagka nagpaparenovate tayo, wala tayong maging aberya. So ito, nakakausap ko na po to. Sabi ko sa kanila, nakaschedule for plastering to, kaya meron tayong mga gamit na iuusog, pati yung aso. Kasi matatakot dyan yung magpapalitada. Rick, inaabangan ka na ng aso, Rick. Yun, no? Mabait. Nihintay ka na, yari ka pagdating mo dun. Tapos dito rin, bago kami mag-umpisa, nakausap ko na po to. Yan. Yan, hollow blocks pa ho kasi yan. Nakausap ko na yan. Kailangan din siyang mapalitadahan. So, ito yung update natin dito sa bagong project natin sa phase 3. Yan. Yan, mamaya makikita na natin na maganda-ganda na po ito. Yan. Bale, ito mga karos, nakalimutan ko, meron pala tayong ocular visit ngayon dito sa sa Tres Verde Rosa. Dito rin po sa may San Hamayon. So, isisingit ko na lang po siya, gawa ng malapit lang naman din po siya sa Anyana, doon sa project natin. So, paglabas na ng subdivision, doon na po. Yan, shoutout kila Sir Mark. Yan, kila Sir Mark. Matagal na po namin itong pinagplanuhan na magkikita po kami para ma-ocular po yung bahay nila. Let's go! Tara! Nasa biyahe na tayo mga ka-Rouse. Tapos nandito tayo sa San Hamayor. Ayan Anyana. So pagkatapos lang po natin dito mag-ocular visit kila Sir Mark Joseph. Yan, Mark Joseph pala. Yan, magbibigay tayo ng update. Siya nga pala, nagpunta sila Ma'am Catherine, sila Sir Ray doon sa unit. Yan, medyo nakatutok kasi tayo ngayon doon sa project natin sa phase 3. So bago magtanghali, ocular muna tayo. So dalawang video nga po itong ginagawa ko. Yung isa turnover, tapos yung isa yung mga nangyari sa tatlong ongoing project natin. Kasama natin si Mrs. Shower out. Okay, dito tayo maghihintay sa gate. Yan, may message na po ni Mrs. si client. Opya. Dito na lang sa pagitan po ng pagpasok at paglabas. Okay. Nandito na po tayo sa Tres Verde Rosa subdivision. First time po natin na makapasok po dito. So ito kagad yung mga bumungad sa atin na bahay. Ito yung pinaka-design. Ayan na. Mukhang malaki-laki nga rin po pala mga bahay dito. Yung iba nga nakapagpa 4th floor na. Yung iba 3rd floor. May face din. Mukha lang siya maliit sa labas, pero pag nakapasok ka rito, malaki. Ayun mga bago pa yung bahay. Ayun phase 2. Ayun, medyo bago pa. Yan, sundan lang po natin sila Sir Mark Joseph. Bago pa yung mga bahay. Mukhang dito na yata. Ayun na. Pag-park na si Sir Ang ganda ng disenyo ng mga bahay dito. So bali pure concrete siya, tapos may mga groove lines lang para nagkaroon po siya ng mga accent. Then color combination. So beige, earth color, and gray and white. Yan, in-invite kami nila Sir kumain sa loob. May kakaiya nga, may dala silang pagkain. So yung unit is hanggang dito, kanila po yan. Ang lawak tapos up and down pa. Yan sa kanila. Tara, pasok tayo. Yan si Sir si Sir Mark Joseph, si Joy, tsaka si Mami. Eto siya, marap namin. Papabasa. Kasi masyado na yung kitchen. Sir, sa demolition, may generic plan naman yung unit, no? Para makita natin kung nasaan yung mga poste. So sa nakikita ko naman, may kakayahan po siya na i-demolish. Eto kaya yung basahin hanggang papatay dito kasi yung
kapitbahay namin dito. Nagpatayo siya. Bali mga karaw, sa nananghalian na tayo. Maraming salamat kay Mama tsaka kila Sir Mark Joseph. So trinit na yon nila ng pananghalian. So ngayon ito yung update sa mga gusto nilang ipagawa. Napakalaki po nung extension nito. Yan, malaki po yan. Mukha lang po siyang iba ho kasi irregular cut po kasi yan eh. Pagka ganyan po irregular cut yung tawag. Yan, dito gusto niya magkaroon ng balcony dyan para pagka binasag po natin yung wall doon, may access para papunta po rito sa balcony. So medyo malaking trabaho na po kagad yun kapag ganun po yung pinagawa. Then ito babakuran din within 2 meters. Yan, 2 meters siya. Magiging garahe or carport to para sa dalawang sasakyan. So yan. Tapos dito may plano rin po sila na ipa-slab po to. Then magkakaroon ng extension yung bahay sa second floor. Yung magkakaroon ng bilyaran doon. Pwedeng merong spiral dito na hagdanan or yung normal na hagdanan, yung standard, so pwede rin dito basta hindi maapektuhan yung carport and garahe. Hindi pa po natatapos ng developer to, so yung mga kalat dito, yung tambak na lupa, maaari pa pong mapunta po rito. Pati ito, yung asintada rito. Ngayon pagdating dito sa side, maaari rin po nila ipabaklas to para sa expansion po ng area ng interior. Tapos sa lanay, tapos yung garahe. Then pagdating po dito, yung irregular cut nga, ito po sanang portion na to isa bar counter. Yan, bar counter yan, matatanggal din po siya. Tapos ito yung sa kitchen. So meron na lang ako sinasuggest dito na imbis na nandyan yung pinaka L-type na kitchen, isang straight na lang po sana papunta rito. Medyo malalim pa, no? Hindi pa po kasi tapos yung developer dito. Ngayon, yung lupa pa rito, dyan pa po sa firewall na yan, sakop pa po nila yan. Yan, itong area na to ay pwedeng maging laundry space. Ayan, yung may opening para kahit pa paano nakakapasok pa rin yung init, ulan, hangin at saka yung liwanag ng araw. So magkakaroon na lang ng sliding. Malaki yung area, tapos high ceiling. Yan na. Yan na. So ito TNB, pwedeng malipat pa yung location ng pintuan ito. Ito magagawa ng paraan pero malaking trabaho na. Bali pwedeng nandito na lang to, maglalagay na lang tayo ng design dito para hindi siya pansinin. Ayan na. Tapos doon ang TV console, ayan, luluwag po yung area na yan. Tapos nagsuggest ako sa kanila ng toilet and bathroom dito kung sakaling matuloy yung pinaka-slab nito. Siyempre luluwag po yan. So pwedeng magkaroon ng toilet and bathroom dito sa area. Ayan. O kaya ito, yun dito. Pwede nating baklasin to at dito magkaroon mismo ng toilet and bathroom. So yung mga suggestion naman natin kasi dagdag cost yun eh. So magkukonforme pa rin yun doon sa client, sa magpapagawa. Ito yung pinaka magiging master's bedroom dito. Tapos sa pagitan nila, yan, pwede rin po dito magkaroon ng kwarto. Tapos itong hallway na to, ito yung pwedeng maging access papunta po rito sa additional na structure natin. Ngayon mga karos, malaki-laking trabaho po to. Pero ang suggest ko sa may-ari, magpagawa muna ng plano para ma-estimate po natin ng maayos. Diba? Bali mga karos, okay na po kami dito sa Tres Verde Rosa. Ayan, meron lang po kaming iniikutan dito na ipapakita nila na sample. Ayan. Mataas nga ang gate. Hoy, ano to? Kulang-kulang 3 meters. Ayun, oh. Deco stone, oh. Oh, ganda. Ayan, oh. Ayos. Nakita. Ayan, oh. Baba muna kami ni client. Titingnan ko lang. Parang ganito. Mataas to, sir. Mataas. More than 2 meter po ito. Tapos cantilever slab yun. So hindi na nagposte. Basta hindi po tayo lalagpas papunta rito. Kayang-kayang buhatin. Ayan. Kasi hindi kataas yung gusto kong mag-video pero hindi ganun. Kitang-kita yung masyado loob eh. Oo. Kumbaga hindi masyadong kita yung loob.
Tapos wala na sana rito sa gilid kasi kapag naglagay pa ng grills, ito mag-aano rin naman niya, magpapader, mawalan ng saysay. So siguro naisip nila pansamantala muna, pero malaking trabaho pa kasi yan pagka pinatanggal niya pa. Yan. Mag-uusap pa kami nung gilid kay Sorry, may kabrasong hangin. Yan, para kahit pa paano nakakapasok kasi yung hangin. Laki po siyang tignan. Laki na. Ganda lang siya nung binili, oh. Pinantay po kasi, nagkaroon siya ng extension pa. Pinantay na. Ganda. Oo. Ayan, malaking advantage din na meron pinakitang reference si client. Ayan. So, ipa-forward na natin siya doon sa ano natin. Mag-aayos ng mga requirements at saka kila architect Ma'am Eliza. Ayan. Hopefully ano to, baka this year kasi makakauwi rin si client galing po sa ibang bansa. Yan, baka ngayong taon din maumpisahan to or next year kung matutuloy po kami. Pero willing po talaga silang magpagawa. No, willing talaga, no? Willing talaga. At least nakita na natin yung gusto nila. Ang kaibahan lang po nung unit na yon, ano po yon, squareness po yung pinakalote niya. Yung squareness ng lote niya 100%. Doon ho kasi irregular cut. May pagka-irregular cut po kasi yung sa unit nila, kaya medyo ano pa, mabusisi pa pong gawin. Yan. Salamat po sa pa-ocular nila Sir and Ma'am. Ay, nakakaya nagpa-McDo pa. Thank you. Yan. Bigyan mo ako ng September, October. Sige ha. September, papagawa ko nilo. Unahin lang natin yung plan. Ano ko lang. Sige ha. Kunin ko lang yung pera na. Thank you po. Salamat. Thank you. Okay. Let's go. Update naman tayo sa Anyana Bel Air East kahit saglit lang. Ayan, break time na po ngayon. Ay, mag-aalauna na pala. Tara. Anyana Bel Air East project. Ayan, magandang araw kila client owner. Update tayo rito. So ito na po yung mga handle dito sa gate. So 1 by 1 na tubular yung ginamit natin dyan. Tsaka pala ito, nabago yung pinaka-location. So dapat pala ganito. So dati na siya naka-install dito. Kaya ayusin na lang po namin yung butas niya. Yan. Tapos ang opening niya paloob. Ayan, dito pala yung pinaka-hinges. Yan, agad naman po natin kagad na bago. Yan na. Uy, yung mga pintuan. So approved na po kay client to. Tapos ganito yung pinaka-final na color niya. Yan, natural varnish po yung method ng ginawa natin pintura dito po sa mga pintuan. Tapos ito na yung final. Kuya Rigor, good afternoon po. Ayun o. Approved na kay client. Ganyan na ganyan daw. 100%. Yan. Alam ko yan ang gusto niya. Tapos ito, final na po to. Yan. Bali lahat ng trabaho natin more on nasa taas. Yan, nasa taas ko lahat. Pati yung sa pinto. Yan, tahimik pa kasi kakagaling lang sa break time eh. Donis, good afternoon. Yan o, Cornisa, tatapusin na lahat ni Kuya Donis yan. And si Kuya Dindo bukas, baka nandito na po siya nakapwesto. Louie, good afternoon Louie. Yun o. So nabilan na rin natin ang floor drainage yan. Nakita na ni Ma'am ta Louie. Anong sabi? Ganda to. Approve na. Ayos yung naman, nandun sa niche siya. Sakto-sakto Ayan na. Ano ba tawag dyan? Yung tumbler? Ayan na. Mga karos, yun lang po muna kasi naghahabol din po ako ng update kasi ginagawa ko rin po yung vlog ngayon doon sa finishing project natin sa phase 3. So ito po muna yung update natin dito sa Anyana Bel Air East project. O ba? Para sa amin daw to? Oh, thank you. Anim kasi binili. Oh, salamat. Giwan pa lang pamerienda sila, mama. Yan ang sentrohan mo na lang. Yan, tama. Para sa ilaw. Okay. So may konting pagbabago doon, yung chandelier para din sa stairs. Kasi medyo pagka sinunod namin yung unang abang ni Anyana, tatama sa ulo ng tao. Yan, kasama ko si Mrs. ngayon. Maraming salamat po sa pamerienda. Galing kay ma'am. Pamerienda pa to. Pero meron naman na yung tao. Meron sila.
And mga karos, nandito na tayo sa Tansa Garden Premier Project naman. So last update ngayong araw po ng Lunes. Bali, napuntahan po natin yung sa project natin sa Phase 3. Tapos yung project natin sa Anyana Bel Air East Project at saka dito. Tsaka yun, nakapagpa-ocular din tayo kila Sir Mark Joseph. Na maraming salamat po sa pa-ocular ngayong araw. Medyo maingay. Ayan na. So time check is 4:31. So meron pa tayong almost 30 minutes bago mag-uwian. So ito yung ating slab dito sa balcony. Ayan, binaklas na po natin yung pamorma sa mga gilid para makasingaw na. Kaya Richard, good afternoon. Dumaan ba sila, ma'am? Hindi. Wala pa. So may pag-uusapan kasi kami nila client regarding doon sa bar at saka doon sa laundry at saka yung para magiging daanan ng ating mga internet at saka CCTV camera. Sandy, good afternoon po. Ayan. Si Master Jojo may kailangan dito, hindi ko na-provide dahil medyo tutok tayo dun sa finishing project natin na ite-turn over. So ang mangyayari yata, idadagdag po yata nila client yung trabaho rito. Bali, titibagin natin to, tapos mag-aasintada tayo rito. Ipapantay po natin yung sa asintada ng TNB dito sa may laundry. So yung po kasi, itong asintada na to, hindi na po, ito po yung nasa plano talaga yung sukat. So gusto nila mangyari, magpantay po itong pader na to. Yung advantage din naman po kasi dahil gusto nila madagdagan yung step dito. Kasi pag binilang po kasi natin sa Oro Plata Mata, medyo alanganin po yung pinaka last step. Nagtatapos siya sa pangit. Yan, sa pangit siya nagtatapos. Sa hindi maganda. Opya. Ay, kaya boy, good afternoon. Rusty, Master Jojo. Ngayon lang ako. Ngayon lang kami natapos dun. So yung kailangan mo, susubukan ko makakuha ng gate pass kay Ma'am Trisha ngayon. Sa umaga. Baka may pahabol ka pa. May naiisip ka pa habang nandito tayo para sulit yung ano natin. Bukas na lang, sa'yo na lang. Ceiling framing. Ano ba update natin dito, Jo? Ito. Ito yung pinaka-framing ng hallway pag akyat. So ito. Hindi sa layout kasi akala natin magkakaroon lang po ng partition dito. So hindi magkakaroon po ng pintuan. Saan yung pintuan niya, Jo? Ayun, nandun yung pintuan. Yung opening. Tapos itong hallway, paakyat naman po dun sa third floor. So may framing na po rito, ginamit namin tubular, dagdag balangkas din po yan dito sa ano natin, sa loft. Tapos sa ceiling framing, ayan, ginagawa na po rito. Yan, dito naman, kayo daw may update dito? Ano ba to? Concrete topping na to? Ito na yung binaklas. Ito yung binuhusan nung nakaraan. Ito yung binuhusan pala nung nakaraan. So sa susunod na assignment natin, ito ayos ko yung sukalo nito. Tapos ito pinadadagdagan ko. Kapag manipis, ibig sabihin po is ano na po yan. Nandiyan po yung klibi ng tubig, nandun po. Ito na yung pinakamataas na part. So aayusin po ng maso natin yan bukas. Yan, nililinis na. Tapos bago installan ng tiles, bali waterproofing. So wala pa po yata napipiling tiles si client para po rito. Pero dito sa second floor halos meron na po lahat. Ayan, ceiling framing. Tapos syempre yung mga ilaw. So nandyan na po siya lahat. Tsaka yung mga CO. Yan, nandyan po lahat. Tsaka yung pinaka-division ang magiging orientation ng ating partition. So dito na mapupunta yung kanyang walk-in closet. Dito yung walk-in closet. Tapos sa pinaka magiging open or practical space niya dito sa banda rito, then ito yung master's bedroom. Yan. Ang pinaka magiging daanan na lang ito po. Yung sa hallway papunta po sa TNB. Yan, yung part naman na po yun is TV console, yung sa baba TV console din. Yan. Pinutol ko saglit yung vlog natin doon. Ito, kuha tayo ng gate pass, tubular, metal paring, carrying channel at saka buhangin. Para po sa mga preparasyon ng ceiling framing po ng ating fence and gate and handrail para sa balcony. And dapat meron tayong ipapasok ngayon na mga materyales, kaso nga lang hindi ko rin naman po matututukan dito. Ipinagpaliban na lang po muna natin, hindi naman sila nabitin sa trabaho.
Kikita sana kami ni client ngayon dito, nila Ma'am Carissa and Sir Ivan. Yun nga lang, parang hindi yata ako nakapagbigay ng eksaktong oras. Basta sabi ko hapon. Di bali, mas maigi na ano ko sila, matutukan ko sila bukas. Masolo ko yung oras nila kasi marami po talaga tayong ginawa ngayon. Ayan na, sobrang dami. So ito na yung update. Then poste natin, malinis na po rito. Ayan, dito rin po banda. Yan, malinis na din. Ito na yung sinusunod ni Kuya Richard. So ito, malinis na rin po to. So ang plano nila client dito is garden. So magpapa-landscape po sila rito. Kaya dapat yung CHB wall natin dito, maganda yung pagkaka-plastering kahit rough finish lang. Yan, nagpopondo si Kuya ng binistay dito. So marami pa naman tayo buhangin doon. Plus may buhangin pa rito. Pero nagpa-order na ako ng isang truck. Sa update din yun ng naganap nung Sabado, pag uwi namin, kinuha na po yung tambak po ng kalakal tuloy ng ng pinagtibagan na pader. Ayan. So kinuha na po, kaya may stockpile na tayo. So magiging pansamantala na lang po yung muna nun. Uubusin namin, tapos dito na tayo magtatambak lahat ng ating mga gamit. Ayan na. So nililayout na po yung sukalo rito. Siya nga pala, yung pinakasukalo, nasa level yan. Ang hindi lang po malelevel yung inapakan ni Master Jojo. So kailangan po dun isa nakaklibi hanggang dun sa floor drain. Yan, ceiling framing. So yung mga pang ceiling framing namin, yun lang po yung covered niya sa lahat ng mga in-order namin. So wala pa po kami ng para dito. Sinama na po natin sa order. Yan, sinama na rin po natin. Medyo dinamihan na po natin. Yan, mag-a-adjust na lang po kami sa ordering. Tapos yung mga nakalawit doon na tubulars na ginamit po sa ating loft, ayan, nilagyan na rin po nila ng plastering. Para sa tuwing umuulan, hindi na po papasok ang tubig kasi may ceiling framing na. Tapos inayos na rin yung palitada rito. Ang ganda na. Balit mga karos, maraming salamat muli sa pagsama ngayong araw po ng Lunes. So ito po yung update sa tatlong project natin dito sa Anyana, Tansagadin Premier Project, Lumina Homes Phase 3. At saka maraming salamat din po sa nagpa-ocular. Kita-kita na lang po ulit for the next video. Galvez, ito paalam po mo. Tara! Nakikita niya rito yung aming framing na nilalagay dito sa tubular, pati rito sa baba. So hindi kami gumamit ng metal studs dito. So connectivity to nung ginawa naming loft dun sa may floor dito sa may third floor. Yan, hanggang dito yan, Jod. Puro nakaan siya. So, diyan kakapit yung ating mga Pisces boards. At yan ang magiging hallway according dun sa plan. Paakyat po dun sa taas. Tapos dito naman ang magiging pintuan niya. Yan.